Oo, ilang beses ko pong tinitigan yan kung kasya ba yan o hindi. Pakiharap po para makita ng mga kapatiran natin. Ayan. At, at munting motivational book para patuloy po kayo na i-lead ng Panginoon sa inyong ministry. So, God bless po. Amen. At ibibigay ko na po ang buong pagkakataon para magbahagi ng salita po ng Panginoon. God bless po. Amen. CDF family loves you all. Sister Marites. God bless po. Tatawagin ko sana ang butihin kong may bahay para mag-greet sa church, pero naunahan na po niya ako. Tila nabasa niya yung aking text eh. Anyway, let's pray. Mangyaring tumayo po tayo, palakpakan natin ang ating Panginoon. Let's shout praises unto God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Blessed be your holy name, O Lord God Almighty. Hosanna in the highest. Hallelujah, Jesus. Let us pray. Lord, without you, I am nothing. Only by your grace and your grace alone, Lord God, that I can stand here as your divine messenger for this morning. So, Lord, I ask of you, O God, I beseech you, I beg you, if I may, O God, to anoint your servant, Lord, with your fresh oil, so that your word, O God, will go out, Lord, from these lips of clay in demonstration of the power of your Holy Spirit that you have invested in me a long time ago. Lord, I also pray, O God, as the prophet said it would be, that your Spirit will move all over the world so that this timely and powerful message of God will prick every heart of God, every Christian, towards unity that you always prayed for, that we may be one people under your guidance, Lord. In Jesus' mighty name, Lord God, once again, I thank you for this wonderful opportunity. Hallelujah. Bless your people. Hallelujah. Accordingly. Hallelujah. In Jesus' mighty name, I pray. Amen. Hallelujah. You may be seated. Once again, I would like to greet all the mothers, every mother here and elsewhere, happy Mother's Day, and may the blessings and good health and prosperity from our Lord God and Savior Jesus Christ be fall upon you all beyond what you ask for. Hallelujah. I would like also to take the opportunity to thank God for my mother, Nancy. I wish she's still alive today. But praise God, I've had a wonderful mother and wonderful father. You know, speaking, our topic for today will evolve about humility. I'm so blessed also to have a father who is so humble, who is makamahirap, because without his humility, I would not have existed in this world. My father was a lawyer, son of a judge of the Court of First Instance. My father, maraming nagkakagusto sa kanyang babae na professional, pero nang makilala niya aking ina, isang konduktora, siya po ang pinili niya. So nung lumaki po ako, nagpasalamat po ako sa aking ama. Ang sabi ko, Papa, bakit po? Salamat po. Sabi niya, bakit? Kung di niyo po pinili ang aking ina, wala po ako sa mundong ito. Ganun din po kung di ko po pinili si Sister Tess, wala po rin sa mundong ito ang aming anak na si Winner. Sabi niyo po, 34 na taon na po kami. Pero sa loob ng 25 taon, hindi ako tumigil ng kada dasal para sa kanya. Na samahan niya ako sa ministry ko. Hanggang sa halos sumuko na ako at nalubak. Subalit hindi pumayag ang Panginoon. Ang sabi niya sa akin, return unto me and I will return unto you. Kaya by the grace of God, nandito po ako. At never, kasama ko na po ang aking asawa sa paglilingkod sa Diyos. All things work together for good to them that love God and are the called according to His purpose. Hallelujah. Yan po ang last sharing ko sa inyo kung natatandaan nyo. The mission is not over yet. Mission not over yet, brother. Romans 8:28, ulitin ko, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. According to His purpose.
My true to life story, mission not over yet really for Sister Tess and I. It's so true that God has a specific purpose for each and every one of us. Hallelujah. God has had absolutely proven to us that what God has joined together, no one or no man can put asunder. Not even the devil can break our partnership. Our Jehovah Jireh, Jehovah Nisi, Jehovah Rapha has glued us that no one or nothing can separate us ever. There was a time that Satan almost destroyed our partnership, but we overcame because we have Jesus in our life. Salamat din nakilala namin si Pastora at si Pastor. Pardon, nauna ko yung Pastora. Pastor, ladies first, di po ba, Pastor? Anyway, very timing ang pagdating nila. So ginamit sila ng Diyos para saklolohan kami sa oras ng aming kagipitan. Hallelujah. Hallelujah. God has been amazingly good to us. After 25 years of hard work, I told the Sister Tess to quit working. I said to her, that's enough. Tama na yung 25 taon pagtatrabaho. Magretiro ka na. Because God has a surprise for us. Dininig po ng Diyos ang aking panalangin na maging carer ko po siya. As my carer po, hindi po siya pwedeng umalis na hindi sa tabi ko. So pag umalis naman po ako sa kanya, wala yung carer payment niya, wala rin siyang allowance. Ang totoo niya, blessed na blessed siya dahil mas malaki ang kinikita niya kaysa sa akin eh. Lamang po siya sa akin ng $200 samantalang dahil po sa akin kaya siya nagkaroon ng allowance. Sabi ko nga sa kanya, ano pa ang gagawin mo? Lahat na ng biyaya pinagkaloob sa iyo ng Panginoon. Simula pa nang hindi ka pa nabubuo sa sinipupunan ng ina mo, nakatalaga na ako para maging kabiyak mo. Pitong araw meron sa isang linggo. Sabi ng Panginoon, sa iyo na ang 6 na araw. Isa lang ang hinihingi ko. Ang isa lang ang hinihingi ng Diyos na nagbigay lahat sa ating patin ng ating buhay. Subalit minsan gusto pa nating kunin. Sa isang araw, 24 na oras, hindi pa nakukumpleto. Ang sabi ng marami, pardon po, I mean no offense, ang haba naman ng service. Ilang oras bang ating ginugugol pag-araw ng linggo? Sabihin natin 3-4 na oras. Ako bumibiyahe pa ako, sabihin natin 7 oras. Nasa yung 17 oras pa. Yamang pa rin tayo, di ba? Samantala, minsan nagagamit pa rin natin ang linggo pag kinakailangan natin magtrabaho. Lalo na pag duty mo bilang isang policeman, police officer. Minsan katrabaho ka pag araw ng linggo. So wala kang magawa. It's a call of duty. But God knows our hearts. And remember, God looks on our hearts. Pwede niyang ginawa tayong lahat maganda, pogi, mayaman, matalino. Pero hindi niya ginawa. Dahil sa Kanya, walang puwang ang panlabas. Ang malaga sa ating Panginoon ay yung panloob, kaya nga sa puso siya tumititing. God focus on our hearts. Not on the outside. You see, if you notice, ang blikaw ng ating internal organs, pare-pareho. Pare-pareho, maging banyaga ka man, mayaman ka, mahirap, pogi ka, pare-pareho lang tayo ng likaw ng bituka, ng korte ng puso, pero ang pinakatutok ng Diyos ay sa ating puso. Sapagkat kung ano nilalaman ng ating puso, yun ang mamumutawi sa iyong labi. So out of the heart, the mouth speaketh. Hallelujah. Hallelujah. Lagi nating nalilimutan na God is love. Hallelujah. Let's clap our hands unto the Lord. Sa bawat tagumpay na ating nakakamit, sa bawat tagumpay na pinagkakaloob niya sa atin, sa bawat hininga na pinibigay niya sa araw-araw, salamat. Kasi kung di tayo buhay ngayon, wala yung mga blessings na nakaabang para sa atin. Hallelujah. Subalit, amidst all the blessings na pinagkaloob sa atin ng ating butihing Diyos, ako po ay nalulungkot pa rin hanggang sa ngayon.
Nagdudugo pa rin ang aking puso sa kabila ng nag-uumapaw at nakakalunod na biyaya at pagpapalang pinagkaloob sa akin ng Panginoon, maging sa aking asawa o sa pamilya, sa aking anak at 3 apo. Nalulungkot pa po rin ako. Bakit po? Dahil po yung burden na pinagkaloob sa akin ng Diyos about unity hanggang ngayon di pa po nagkakatotoo. It has not come to pass yet. It has not come to pass. My great burden, my friends, my brothers and my sisters in my Christian life is unity of the people of God. Let me quickly share anew how the Lord gave me this spectacular and gigantic burden. Way back on the 3rd Tuesday of October 1996, after my formal Bible class, my Australian pastor, Brother Chilosky, while we were having a cup of coffee, suddenly assigned me to preach the following Wednesday night. I almost nahirinan po ako at sabi ko, Pastor, huwag po muna. May examine pa po ako, first exam ko sa first Bible subject ko na Ministry of Christ. Ayaw niya pumayag, God is with you. Do you believe that? Of course naman, sabi ko. So, wala akong magawa. Okay, Pastor. So, while I'm driving back home along the newly opened Western Ring Road, at 100 kilometers per hour, hindi ko maalis na mag-isip. I pondered. So sabi ko, Lord, ano ba ay babahagi ko? Bigyan po ninyo ko ng wisdom. So pumasok sa isip ko yung Matthew chapter 12, verse 25. Basahin po natin. Matthew chapter 12, verse 25. Umpisaan po muna natin sa verse 22. Nakikita po ba ninyo? Brother Ruel, nakikita mo? Tinawag na kitang brother, ah. Anyway, then was brought unto him one possessed with a devil, blind and dumb, and he healed him. Insomuch that the blind and dumb both spake and saw. The dumb and the blind both spake and saw. And all the people were amazed and said, Is not this the son of David? Verse 24, But when the Pharisees heard it, they said, This fellow doth not cast out devils, but by Beelzebub, the prince of the devils. And Jesus knew their thoughts. Alam ng Panginoon ang iniisip nila. And so he said to them, Every kingdom divided against itself is brought to desolation. And every city or a house, even the church of God, divided against itself shall not stand. And if Satan cast out Satan, he is divided against himself. How shall his kingdom stand? And if by Beelzebub I cast out devils, by whom do your children cast them out? Therefore, they shall be your judges. But if I cast out devils by the Spirit of God, then the kingdom of God is come unto you. Can I ask Brother Irajel to pray for this word? Thank you, brother. Hallelujah, hallelujah, Lord. We praise you. We magnify your name, Lord Jesus. We honor you today. Thank you for your word, Lord. Thank you for the reading of your word. Hallelujah, Lord. God bless each and every one of us, especially our evangelist, Lord Jesus. Hallelujah, that you will use him mightily, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Of your message today. Yes, Lord. Lord God, we may receive Hallelujah. I bow down before you, Lord. I humble myself, Lord, that you may use me for your glory, of God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, brother. Hallelujah. So let me highlight verse 25. Jesus said, Every kingdom divided against itself is brought to desolation, and every city or house divided against itself shall not stand. God will not invest on a divided church. Even a capitalist, especially a foreign investor, will not invest on Philippine soil if there is no peace and order here. Kasi alam niya malulugi siya. That's why that's the message of Apostle Paul to the Corinthian church. You have division among you, he said. Hallelujah.
Psalm 133 verse 1, Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Yes, hallelujah, yes. But let's touch Proverbs 15:33. Proverbs 15:33, you can read it on the monitor. The fear of the Lord is the instruction of wisdom, and before honor is humility. From herein was born our theme this morning. My God-given slogan, without humility, it is impossible to achieve unity towards prosperity. Again, let me say, without humility, it is impossible to achieve unity that will trigger prosperity. We are under the umbrella of the United Pentecostal Church. But do we stand on the name of the organization we represent, united? United. I've been all over the Philippines preaching about unity almost every time I'm asked to preach. While it is true that the United Pentecostal Church adheres to the apostolic doctrine, the church must practice it as well. Unity among God's people is a must. The first apostles and the original church established on the day of Pentecost were always in one accord. Were always in one accord. Therefore, let all the house of Israel know assuredly that God had made that same Jesus whom you have crucified, both Lord and Christ. Now when they heard this, they were pricked in their heart, and said unto Peter and to the rest of the apostles, Men and brethren, what shall we do? Then Peter said unto them, Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Hallelujah. For the promise is unto you and to your children and to all that are afar off, even as many as the Lord our God shall call. And with many other words did he testify and exhort, saying, Save yourselves from this untoward generation. It was said more than 2,000 years ago, but this untoward generation had become more untoward compared to the generation before during the first church. Do you believe that? We are in a severe untoward generation. And we have to save ourselves from this untoward generation. Because the life of our family, the life of our children, and those our friends and relatives lie upon this message. Repent and be baptized, every one of you, in the name of our Lord Jesus Christ, for the remission of your sins, and then you shall receive the gift of the Holy Ghost. In John chapter 3, verses 3 to 5, Jesus himself said, unless, I will paraphrase it, unless you are born of water and spirit, you cannot, in no way, no case you can enter the kingdom of God. This is what Jesus said. Unless you are born of water and spirit, you cannot enter the kingdom of heaven. You cannot be with Jesus unless you have been baptized in His name and received the Holy Spirit according to Acts 2:38. So, Acts 2:38 is a fulfillment of what Jesus said in John 3:5. It took effect when the apostle said, be baptized in Jesus' name and you shall receive the Holy Ghost. So this is being born of water and spirit. There's no other way. Jesus said, I'm the truth, I'm the way, the truth, and the life. No man can come to the Father except through Him. So if you love Jesus, if you believe in Jesus, then you have to obey what He says in order for you to be saved. Hindi naman para sa Kanya.
Ginawa niya na He finished the work in Calvary. All you have to do is accept Him as your personal Lord and Savior, be baptized in His precious name. And then you will, for the remission of your sins, and then you will receive the gift of the Holy Spirit. Those two are inseparable. Ang dalawang bagay po na yun hindi pwedeng paghiwalayin. Hallelujah. Alam niyo po, no isang araw nakasakay ako ng taxi. Pupunta ako sa Cebu Pacific Ticketing Office doon sa may NAIA 3, sa opisina sa NAIA Airport Road. Ngayon, nag-iba na. Ang sabi nila, doon na raw sa Terminal 3 sa Taguig. So, ang layo. So, nakasakay ako sa taxi. Tama-tama, hindi pa nakakalis yung taxi. Siguro, hindi pinahintulot ng Diyos na maiwan ako sa gitna ng aking pinahayag sa taxi driver. And so, sumakay ako doon sa taxi din yun. Mabait yung driver. Ang sabi niya sa akin, boss, sabi niya, sir, pinagpala po ako. Itong taxi ito, 700 po lang ang bayad kong boundary. Tapos nagagamit ko pa po ito sa mga tahiin ko na pagdi-deliver. Sobra pong buti sa akin ng Panginoon, kaya ako rin magiging mabuti rin sa aking kapwa. Pero kulang pa yan, Brad. Meron po akong sasabihin sa inyo, isang centurion, isang opisyal na Romano, na lahat po ginagawa niya, nagbibigay siya ng limos sa mga tao, nagdadasya siya lagi, pero kulang pa. So, ano yung kulang? Sabi niya, kinakailangan mabautismo ka sa pangalan ni Jesus. Sabi niya, ang pupuntahan mong church, kung ang bautismo ay in the name of Jesus. Kasi yun ang tumpak, yun ang tama, yun ang nasusulat. So kapag hindi natin sinunod yun, kinukontra natin ang Biblia. The Bible is the only prophetic book. It's the only book of eternal life. Marami tayong nabasang libro, brother. Marami tayong napag-aralan libro na kung hindi natin babasahin at repasuin, pag may oras na exam, babaksak tayo. Doon yung academic life natin, buhay natin sa mundong ito. Alam naman natin, pansamantala lang tayo naglalakbay sa mundong ito. Meron tayong totoong tahanan na naghihintay sa atin. Pero kinakailangan sumunod tayo sa alintuntunin ng ating Panginoon Jesus para tayo makapunta doon sa heavenly kingdom niya. Na ang nilalakaran mo, Brother Roel, ginto na at transparent. Bago mo maging transparent na ginto, gaano katagal? Yung ginto raw, sabi 7 times, kinakailangan padadaanin sa apoy para ma-refine yung ginto. Hamas mo yung see-through. Saan ka pa, brother? Saan ka pa, sister? Ano ba kung ipaghirap natin na maghirap tayo ng 100 taon? Hindi naman ako tatagal ng 100 siguro. By the grace of God, pwede mangyari yun. Kung gusto pa niya akong maglingkod sa Kanya. Pero halimbawa, tumagal ka ng 80 years old. Nagsuffer ka ng 40. Ano yun compared sa eternal happiness na makukuha mo pagdating ng Panginoon at kinuha ka, napabilang ka. Ang masakit ng pag hindi ka napabilang. Hallelujah. Let's clap our hands unto the Lord. So, nung araw na yun, after Peter preached the word of God, nagtanong ang mga tao roon. Ang sabi nila, ano dapat namin gawin? Ang sabi ni Peter, yun nga, repent, be baptized. So, pagkatapos noon, 3,000 souls were added to the church that only same day. Isipin mo, that same day, 3,000 souls were added to the church. Nagsimula sila na about 120, nadagdag nung araw na yon, ng Day of Pentecost, 3,000 souls. If it happened before, it can happen today. Ang vision ng ating church ay double our number. Nabanggit ko last Sunday. Reach one. One reach one, double na agad tayo, di ba? Kung 50 tayo, one reach one, 100 agad. Simple, double. Lagi kong sinishare na ang first and primary purpose natin bilang isang Kristiyano, bilang disciple, is to make disciples of other nations, of others. But we cannot make other disciples unless we ourselves first become a disciple. If I'm not a disciple, I will not succeed in reaching out to someone to become another disciple. So I must be a disciple myself. Kinakailangan nadadama niya yung love na nanggagaling sa akin, yung mga behavior ko, yung attitude ko,
If I make a mistake, even to the 3-year-old, I confess sorry. Because I will lose nothing. Because if I exalt myself, God will put me down. And if I put myself down, God will lift me up. Somebody asked me, saan ba ang langit? Saan ang impyerno? Ang sabi ko, ang alam ko, ang langit, itaas eh. Kasi Jesus went back to heaven where He came from. And 500 disciples or more saw Him going up back to heaven where He came from. And so, nasaan ang impyerno? Sa baba. Sa bottomless pit, sabi ng Bible. Into the bottomless pit. So, kapag sinasabi ko sa message ko, pag inangat mo sarili mo, saan ka papupunta? Sa baba. Pag binaba mo sarili mo, iaangat ka. So, very simple equation. Exalt yourself and you go down to the bottomless pit. Parang basong walang puwet, bumubulusok. Kaya nga, wide is the way that leads to destruction and narrow is the way that leads to everlasting life. Kaya nga yung puwet ng baso, yung bumubulusok, bottomless, walang puwet eh. Kaya tuloy-tuloy, ang dami nun, laki siguro espasyo nun. Pero yung heaven, sabi nila, 144 square meters lang. Ganun kaliit. But to God, all things are possible. Huwag natin mag-isip ng kahit na ano pa. Lahat, sabi ko sa misis ko lagi, minsan bulag ka dapat, minsan pipi, minsan bingi. Kasi pag lagi mo nakikita kahit yung maliit na bagay pinalalaki mo, ang matatalo ikaw rin eh, hindi naman sila. If you get offended by others, forgive. Humble yourself and you win. Yes. Mali na nga isa, pinatulad mo, mas malaki pagkakamali mo. Because Jesus came to build, not to destroy. So as Christians, we must seek to build and not to destroy. After all, no one here is perfect. But we can be perfect in love because God is love. And love covers the multitude of sins. Lahat tayo nasa laman. Si Brother Pules, nandyan ang tukso. Pogi. Pag nag-grade yan, sir, maaaring matukso siya. Pero God forbid, I hope not. At kung ikaw man madapa, brother, remember, God will always lift you up. But sana wag for the sake of your family. Baka malubak. Ako nalubak eh. Kaya samahan mo siya, sister, para wag siya malubak. Samahan mo siya sa ministry. Ngayon, saan ka pa? Nag-uumapaw na blessings, hindi nga, halos malunod na nga ang misis ko sa blessings, higit pa nga sa akin. Isipan mo, sabi nga, totoo sinabi ng buhay ko to eh, buhay namin ng kasawa. Dati, punta ako ng punta sa Philippines. Pero nagpupunta ako, lately lang, hindi na dahil sa gawain ng Diyos. Dahil nalubak ako. Pero nung lately, during the first many years, naglilingkod talaga ako. Hahanapin sa akin ng mga pastor na kaibigan ko, nasaan asawa mo? Nasa Australia. Sabi ko, ba't niyo nahanap? Ako nandito. Huwag niyo nang hanapin niyo, wala. Dahil paulit-ulit ang tanong eh. Alam niyo po, sa Sunday, sana gusto ko nandito ako. Pero, founding anniversary ng Real Church sa Real Impanta Church sa Quezon. Isa po ako sa nagtagtag noon, 2 kami ng pastor. Kaya ito po sa inyo, make sense, may inspire kayo. 2009, umattend po ako ng first time, umattend ako National Men's Conference dito sa Pilipinas na ginanap sa University of Rizal. University of Rizal sa Tanay. Ngayon, habang doon ako, nag-iisip ako, nagdarasal ako, sino kaya ang nag-work sa ubasan sa Quezon, sa parting Real, sa Impanta? Nakatanong na po ako siguro mga 5-6. Wala raw silang alam. Hindi ako tumigil, hanap ako. Hanggang sa may isang taong dumating na kapatiran. Ako may alam, si Pastor Ronald. Ako, samahan mo ako sa kanya. That's right, ma'am. The following day, nag-motorcycle kami papunta ng Impanta at saka Real. Doon sa Real, merong lupa ang tisipin ko na may beach na hindi na gumagana pero pwedeng tuluyan. So doon kami tumuloy at doon na rin siya tumuloy habang siya nag-aasik ng salita ng Diyos. Kaya ngayon, 15 taon na po yung church. At inaasahan nilang dadalo ko para makita ko raw yung pinagpagalan namin.
Tapos hanggang sa mag-isa na lang ako nagmumotor na marunong na ako, mahusay na ako mag-drive ng Honda 125. Nagmumotor ako. Dadaan ako sa Rizal, yung Tanay, Pililla, Morong, Baras, Mabundok, sa Pugad Lawin, brother. Ngayon, umulan, aabutin ako ulan. Papunta't pa uwi yun, aabutin ako ulan. Minsan pa uwi ako. Ang lakas-lakas ng ulan sa Pugad Lawin, nakisilong ako. NPA pa nasilong ako. Pero alam ko, sabi niya, paano mo nalaman? Makamahirap ako eh. Yan sabi ko lang sa kanya. Dito tumitila-tila ulan, pero malakas-lakas pa. Lumakad na ako. Pagdating ko ng Antipolo, tsaka natuyo yung aking damit. Lagi yung gano'n nangyayari sa akin. Uulanin ako sa bundok, pagbaba ko ng parang, tuyo na po ako. Pero minsan hindi po ako nagkasakit. At to God be all the glory dahil yung church established na po. Hindi pa lang yun, nagpatuloy po yun hanggang Polillo Island sa paligid. Ngayon po meron ng 18 churches altogether na itatag from that church. Kasama na po UPC Parañaque sa La Huerta, sa lugar. Malapit lang po sa amin yun. Pero dito po ako nagpupunta. Pero siyempre, isa po ako sa proponent ng church na yun. Hindi ko sila nakakalimutan dalawin din. May ugali po kasi ako sinishare ko po ang blessing sa marami. Hinahati-hati ko alternate. Hanggat magagawa ko. Pero siyempre, sa Nabotas po kasi dito po nagmula ang aking angkan ng Bobadilla. Taga Nabotas po kami, Bobadilla, Martin. Dito po tubo sa Nabotas. Anyway, sana nga pagdating ng panahon, matupad yung aking vision na we may be one. Magsisimula po yan sa higher echelon, doon sa mga pastor, mga ministers, mga leaders. Kasi yung mga nasa bangko, nakatingala po sa kanila. Kung sila po magkikiskisa ng balikat, ano pong magandang halimbawa? Di yung mga tao sasabihin sa nagdala, dinala mo ako dito, katas ganun pala. Problema nyo lang, hindi nyo maayos, sadamay nyo pa kami. Yun ang totoo, I speak the truth. Pero kaya ako binabanggit pa sa iyo, para pagsikapan po natin na tayong lahat po gamitin ng Panginoon para to inspire, to encourage one another that we must be one. One Lord, one faith, one baptism. We have one God and Father of all. We cannot be divided. Mahal natin ang Panginoon, di ba? So kung meron man, pikit mata, pipe, bingi, let's think of what Jesus has done for us. Sapat na yun. Let's think of the reward that waits us. Heaven. Brad, pag nabasa mo sa Revelation yung tungkol sa heaven, masisiyahan ka. Isipin mo, ba't ako pupunta sa impyerno? May langit pala. Sabi ko nga sarili ko, I won't be stupid to go to hell when there's heaven. Pinakatanga na ako. Ano man talino mo, tanga ka. Ba't ka punta sa impyerno? Meron pala namang langit. Simple as that. 1 + 1 lang yun, brother. Alam mo, mahirap ang trabaho mo, Brad. Alam ko. Pero awa ng Diyos, nalakpasan ko yan. Nakatatayo ako, nakalalakad ako, taas no, Brad. Kasi ano kung gubat, pumasok, lalabas ako. Wala makapagsasabi sa akin na ako'y nakurap. Pag sinabi lang ng chicks ako, hindi pa rin totoo yun. Malapit ang mga babae sa pulis, lalo pagka ikaw pogi, brother, delikado ka. Pero hindi ka, kahit kailan sinabi ko kay Joey Marquez. Kilala niyo lahat si Joey Marquez, di ba? Sabi ko sa kanya, mali ka sumagot. Kahit kailan hindi ka ng babae. Alam na mga kahit na si ganito. Sabi, hindi ka ng babae, sila ng lalaki sa'yo. Sabi niya, Brad, ang galing mo. Sabi ko, hindi ko ginagawa. Ikaw lang yun. Anyway, if we want prosperity, let's humble ourselves. Forgive one another for the sake of peace. John the Baptist once declared, I must decrease so that Jesus will increase. Yun ang sinasabi ko tungkol na naman sa humility, pagpapakumbaba. Para may angat natin ng Panginoon, magpakumbaba tayo. Sabi nga, I must decrease, He must increase. Kailangan ibaba ko sarili ko para mag-increase. Yun ang tunay na Kristiyano. May sacrifice.
Tanggalin natin ang pride natin, iprito na lang natin fried chicken pa yan. Sabi sa Australia, ba't pa sinabi fried P? Eh kasi ang F sa amin, pinupunan sa Pilipino, P pa rin eh. Hindi fried, hindi fried. So sabi ko, fried chicken, fried prito dati kasi yun ang diction namin Pilipino eh. Sabi ko, oo nga, masarap yan. Gawin mo adobo. Alam mo, dinadaan ko lang siya, pero totoo yung sinasabi ko. Na hanggang ngayon nag-umiyak ang puso ko. Dahil nakikita ko eh. Pag ako may nakita sa church, inaayos ko hanggat maaari. Pag hindi nakinig, teka muna, wala sa inyo. Ayoko bumalik sa church pag wala, hindi ko naramdaman yung presensya ng Panginoon. Kasi bibiyahe ko na malayo, tapos hindi ko nadadama ang presensya ng Panginoon. Bakit? Mayroong division. Masesense ko agad may kulang eh. May nawawala. May nangyayari. So dapat pagpasok natin dito, wala yung sabi ko sa misis ko, lagi ko sinasabi, ang basura, pabigat yan. Dapat, your heart is free from any form of unrighteousness. Because you have to worship God out of a pure heart. Then that's the only way you can worship your God in spirit and in truth if your heart is clean. So dun nga ginawa ni sa Haring David yung create in me a clean heart, O Lord. Renew the right spirit within me. Take not the joy of thy salvation, but restore the right spirit within me. Yun ang napakagandang psalm mo. Psalm 51 po yun. Minsan dinasal ko po yun. Ako, hindi po ako magsisinungaling hanggang sa pulpit. Tanungin niyo po ako na nasa pulpit ako, sasagutin ko po yun na 1,000% true. Hindi po ako naiiya. I'm not ashamed of the gospel of Christ. What is the power of God unto salvation? Lahat tayo hanggat nasa laman, maaaring matapilok, maaaring madulas, isip pa lang, salita pa lang, nadulas ang dila, nagkasala na tayo. So no one is perfect as long as we are in this place. But we can be perfect in love. Dahil ko sinasabi yan. Love covers all sins. Love covers the multitude of sins. Love conquers all. Yun ang nagbumubuhay sa church. Parang circulatory system natin. Yung dugo, yung umiikot, pinapap ng puso. Sa puso nanggagaling, doon lumalabas, doon pumapasok. But when the heart stops beating, when the blood stops circulating, then you're dead. The same with the church. If the brotherly love stops circulating among his people, then the church becomes dead. Glad to see you, sister. Alam mo, tonto ako pag nag-worship ka, pag nandito ako ng mga daang panahon. Alam mo, minsan noong araw, nagbakasyon din ako eh. So normal yun. Normal yun kasi minsan, ganto, may nangyayari na hindi natin makontrol. Pagkaya ko nangyayari sa akin yan eh. Siguro kaya nangyayari sa akin yun, parang hindi ako maging suplado. Naali mo ako, ikala ko as if I'm so holy pero wala man ako pag-ibig sa kapwa. Paano ako naging holy, no? Marami minsan nakabihis ka nga ng ayos. Mahaba buhok mo, ang patience mo naman nagang anit lang. Ano silbi ng haba ng buhok mo? Hindi ba alam kalbo na? Oops, pastor, hindi kayo pinatawag. May buhok pa kayo. Guys, it's a test. Oh, mahaba buhok. Beauty. But beauty fades. Character, do na. Lalo na spirit. No, ang pag-aandaan natin dito, spiritual life eh. Lahat dito, temporary lamang. Diyos sa Diyos pa rin galing. Diba? Sa Kanya pa rin nagbubuhat ang lahat. Napakarami kong pototoo. Kaya nakahawak pa ako kay Sister Tess hanggang ngayon. At nakahawak din siya ngayon pa pa. Lamang na nga siya sa akin eh. Samantalang, ako ang ginamit ng Diyos na instrumento para marating niya yung dapat niya marating. Minsan ayaw natin tanggapin eh. Yan sinasabi ko, we have to admit. We have to face reality. We have to humble ourselves so that God will lift us up. Doon, papunta ron. When God puts you down, alam natin sa tabi. Doon sa basong walang puwet. Bulusok. Ako'y natutuwa sa Irajiel family. Tuwing makikita ko sila, nag-uumapaw ang galak sa akin puso. Dahil marunong sila mag-sakripisyo for the glory of God. For the benefit of His people. Bihira ang ganyan. Napakaraming mayayaman
na church, na iglesia sa buong mundo. Minsan nga naiiyak ako, naalala ko, yung pastor na hiningan ko ng tulong para sa church na to. Ang sabi niya, ayaw niya maging president. Ba't ka natatakot sa president? Gawin mo lang konti. Magbigay ka $100 kung ayaw mo madama yung church mo. Magbigay $100 personal. Ganun ba? Kaya ang buhat noon, hindi ko siya kinakausap. Hindi ako galit sa kanya, hindi ako natatampo sa kanya. Ayoko muna. Kasi iba spirit niya, sa spirit niya. Kasi you have to share your blessing. You must share your blessing. Kasi pag hindi mo yung sinarya, baka galing sa tanas yan. You cannot keep it to yourself. God bless you for you to share it, not to keep it to yourself. Kaya nga sabi, the lamb is too big for my house. Share the lamb unto your neighbors. Nang nakatay sila ng lamb, walang lamb, pinamahagi nila para may paypahid na dugo sa kanilang poste na hindi sila makuha ng angel of death. And that's a true story in the book of Exodus. Share your blessings. Share your blessings. Share your blessings. Kahit anong liit na bagay, hindi ko inaangat ang sarili ko. Inaangat ko ang Diyos na ginawa niya akong ganito. Utang ko sa kanyang lahat. Mapatingin ako sa harap, likod, tagliran. Ang nakikita ko, siya lamang. Ang dahilan kung bakit ako hanggang ngayon ay humihinga pa. Ang dahilan kung bakit kami ni Sister Tess hanggang ngayon magkasama pa at hindi kailanman makakaiwalay. Kasi pinagbuklot totoo kami ng Diyos. Sipin niyo sa kayo nakakita. Hindi siya pwede umiyahin nang wala ako. Hindi ako pwede umiyahin wala siya. Kung hindi, gutom mga abuti namin. Hindi, yun ang batas eh. Yun ang batas. Ang masakit, pero di bali, mahal ko naman siya. Eh, mas malaki pa sweldo niya sa akin. Ako na ginamit, siya pa nakalamang. Sabi ko, Lord, as long na nakikinag-ninag mo, as long as na matulungan niya ako sa ministry, happy na ako. Paig na ako. Paig na ako. Paig na ako. Hindi ka naman si Ebe. Diba ba, sir? Anyway. So yung taxi driver, mabalik ako doon. Dinakwento kami ng taxi driver. Sabi niya, 10 yan. Dinanap ko, ginugol ko. Kinunan niya ito. Talagang pupunta siya. Si Pastor Gamayon. Nangyari niya na maraming beses. Galing ako Isabela. Sakay ako ng taxi. Taxi driver din. Kinakausap ko. Sabi niya, backslider ako eh. Ngayon, nandun na, balik na sa church niya ulit. Mayroon ako sa beauty parlor. Sinishare ako habang ginugbitan ako babae. Bira ako magpagupit sa babae. Hindi pa ako, first time yata ako napagupit sa babae ng buhok. Eh wala, sa Bicol eh. Pagbalik ko, naalaman ko, siya, yung mga trabador niya at yung may-ari, yung kanyang boss at yung pamilya, nandun na sa church. Kaya sinasabi ko, be bold enough to preach the gospel. Si Jesus ang yung pinipreach nyo eh. Ano yung katatakot nyo? Ano yung kahihiyan nyo? Eh pag hindi nyo ginawa yun, parang kinayayaan nyo yung Panginoon. Minsan malulubak kayo, matitisod kayo, pero go on. Rise up. Rise up. Rise up. If you are in darkness, the Lord will be your light. When you fall, He will lift you up. Kasi all things work together for good to them that love God and are the called to according to His purpose. If your mission is not over yet, hindi ka mapipigtal. Hindi papayag ang Panginoon. Pero sinabi niya yun eh. But we have to be confident. We have to trust in the Lord. Yung nagagawa na iba, huwag nyo tignan nyo, let us not compare ourselves. Kung ano magagawa mo, gawin mo. Huwag natin silipin yung magagawa ng iba o yung mabibigay ng iba. Kung ano magagawa mo, gawin mo lang kasi tutukan mo ang Panginoon. I'm doing this for the glory of God. Marami dyan mga tindero, sasabihin pa sa akin, o ba't mo binibigyan ko siya lang dinadal pera? Kung ayaw magbigay, huwag niyo akong tuturuan magbigay. Ganun lang kasimple. Mas maganda ka magbigay kaysa makatanggap. It's better to receive than to give. It's better to give pala than to receive. Kaya brother, mag-iingat ka sa trabaho mo. Hindi nga, payong kapatid, para kang anak eh. Ilan taon ka na? 27 o, 75 ako. Isipin mo. Mahirap.
Huwag ko mo pakikisama. Hindi lahat ng pakikisama, tanda mo sasamahan mo. Remember this, my parting words with you. God gave it. Only God can take it back. Diyos ang nagbigay ng buhay. Diyos lang ang pwedeng bumawi ng buhay. Not unless your life is in danger or your opponent's weapon is superior or equal to your weapon and your life is in danger. God will understand that. Pero sabi mong abuso, Brad, wag. May pamilya ka, may anak ka, tsaka nakikristo ka, wag. Pero may mga paraan na pag-iwas, Brad, na hindi sila ma-open, sir. Kaya na ako gigana sa criminal investigation, nagpalipat ako sa traffic investigation. Dahil mas maluwag para sa akin. Andun maraming tukso pero hindi pwede. Masisira ang pangalan ko. Pinangako ko sa sarili ko when I graduated from the Police Academy, sabi ko, I must be a law enforcer with a heart. And I live by that, brother. A law enforcer with a heart. Minsan ako nagkakaso. Akala, tinaya ko na buhay ko. Muntik pa nga ako nakulong. Natakot ako. Saka ako, mamaya ako nakuwento sa'yo. Bakit? Brad, pambira yung ginawa sa akin ng Panginoon. Kaya nga, kinukwento ko sa inyo, puno testimony para ma-inspire ko kayo, ma-encourage kayo na God is good. Gawin nyo lang ang dapat sa Kanya. Siya na bahala sa inyo. Si Sister Tess, nang kinuha kayo, na pinitisyo kayo papunta sa Australia. 28 taon kami naghintay para maging permanent status niya. Demoralize na siya, gusto niya bumalik ng Pilipinas. Sige, pag hindi ka na-approve, uuwi rin ako ng Pilipinas, doon na lang tayo mamumuhay. After 28 months of praying, na-approve siya, wala ng temporary permanent status. Permanent agad, full permanent. Umiyak siya. Umiyak siya. Ito na naman, blessing. Ano pa? Saan ka pa? Kanino ka? Kasi do not be discouraged, brothers and sisters. Andiyan lang idadaan kayo, maalon, kakalma rin. Minsan nawawalang araw, pero sisikat at sisikat. Pag hindi na sumikat siya, tapos na tayo. Di ba, sister? Masaya sister, katabi niya si Pogi. Alam, parang di kayo antukin. Tandaan nyo, hindi mahaba ang service natin. Hindi mahaba. 24 hours lang. Hindi pa natin nagbibigay eh. 6 na. Ay kung baligtad rin natin. After all, I'm God eh. E sa inyo, isang araw lang. Sa akin, 6. Pero baligtad eh. Alam niya kasi mas kailangan natin. Kasi we have to work for our living. Ang isang araw kulang sa atin. We have to rest, we have to sleep, we have to look after our family. So, ang isang araw kulang. Alam mo ng Panginoon nyo, He is an omniscient God. He knows all things. Kaya alam niya beforehand eh. Kaya ganun ang ginawa niya. Di ba sabi nga ni Pastor Kayuna, bago ginawa ang tao, bago ginawa si Adan, hinanda niya muna ang titira ni Adan. Nandun na sa paligid lahat. Pero masakit, doon mo makikita human nature. Isa lang ang hinihingi ng Diyos sa kanila. Huwag niyo paki-akin to, kinuha pa rin nila. Di ba? Doon nagsimula ang human nature. Yung greediness. Iwasan po natin yun. Pinakita yun para maging halimbawa sa atin na huwag natin tulatan. O, patatawarin tayo ng Panginoon. Kagaya ni Haring David, pinatawad siya. Si Haring Solomon, pinatawad siya. Si Haring Solomon, 700 ang mistress, 300 ang asawa. 1,000 lahat, baka hindi pa ito recorded lahat. Pero pinatawad pa rin sila, pero huwag natin tularan sila. Mali yun eh. Kaya nga binago ng Panginoon na dumating si Panginoon Jesus, binago niya. Ito. Kaya nga sinamarize niya, cyclone, sinamarize niya ang 2 great commandments. Ang 10 commandments sinamarize ng Panginoon sa 2. Love of God and love of neighbor. Hindi natin makakanta ng kaligtasan kung ang mamali lang natin ay Diyos. Kung mahal mo siya, susundin mo yung pangalawang dakilang utos. Mahalin mo ang kapwa mo katulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Yun ang mabigat brother. Mahalin mo, thou shall love your neighbor like you love yourself. Gano'n ba kamahal ang sarili mo? Kaya gano'n mo rin kamahalin ng kapwa mo. Eh lalo pa pag sinabi siya, mahalin mo, kaaway mo. Eh kung ginaasa asawa mo, mamahalin mo ba yun? Kung sinaktan ka, kung halos patayin ka, mamahalin mo pa rin.
Eh, yun ang salita, wala condition, sinabi straightforward eh. Ang hirap. Pero God will save you from those situations. Basta cling to God. Siya na bahala sa'yo. Hindi ka malalagay sa gipit. Hindi ka magigipit. Eh ako nga madami best na gipit, buhay pa ako. Brad, kung kukwento ko sa buhay ko, sasabihin mo, ang magpagay na titulo, title, baril ang Biblia. Kaya lang, ayoko dahil I only seek the praises of men. I of God, not the praises of men. Kung kukwento ko buhay ko, praises of men na yun. Kaya praises of God, yun lang. Hindi ko kailangan ng papuri ng tao. Hindi yan magdadala sa akin sa kalangitan. Kundi yung Panginoon. So build your hope on things that are eternal. Doon sa hindi nanakawin sa'yo, hindi mawawala, hindi maaanay, hindi kakalawangin. Kasi yun na magdadala sa'yo. Anyway, my prayer talaga is for God's people to be one with God. Last verse, nabasa ko naman yung John, Pastor, di ba? Last verse. John, last verse. Ito, prayer ng ating Panginoon. My prayer is not for them alone. I pray also for them who believe in me through their message. Yung message, tayo ang nag-hasik ng message ng Panginoon, ng gospel. Naniniwala, so sabi ni Jesus para rin sa kanila, that all of them may be one, Father, just as you are in me and I in you. May they also be in us so that the world may believe that you have sent me. Verse 22, I have given them the glory that you gave me, that they may be one as we are one. I in them and you in me, so that they may be brought to complete unity. That they may be brought to complete unity. Then the world will know that you sent me. I love them even as you have loved me. So, meron tayong shopping list ng prayer request, di ba? Gusto natin, sagutin lahat yun, inaasahan natin, tutubilin lahat ng Panginoon yun. And how do we respond to the prayer request of Jesus? Yung opinion of that we may be one. This is the prayer of the Lord. I pray that you may be one. How do you respond positively to that prayer of the Lord? Pero inaasahan natin that every prayer request of us, like a shopping list, must always be expected to be answered. Gusto natin tinutugon ng Panginoon na ating dasal, ang panalangin. Pero paano yung panalangin niya na tayo magkaisa? So dito marami nagkulang. So many have fallen short of the glory of God because of this word. Mas malaki pinagkatiwala siya ng Panginoon, mas malaki binigay siya katungkulan, mas malaki ang iyong pananagutan. Kaya I pray for all the leaders, ministers, and everyone, every saint, that we all work together for the unity of the body. That is my prayer. In Jesus' mighty name, amen. Pastor, can you close in prayer? Tumayo tayong lahat mga kapatid. If we summarize mga kapatid the message of our evangelist, ang kanya pong pinakamensahe ay humility. So, ang humility po ay isang malaking challenge mga kapatid sa bawat isa. Kasi minsan kapag hindi mo matanggap yung isang bagay, mga kapatid, ay hindi mo maibaba ang sarili mo. Amen po ba? Kaya kung bakit yung unity ay hindi po magkaroon ng reality dahil sa hindi ho tayo marunong magpakumbaba. Tandaan po natin mga kapatid, hindi lahat ng bagay ay alam natin. As an individual, mga kapatid, may kanya-kanya tayong strength. May kanya-kanya po tayong lakas at meron din po tayong kanya-kanyang limitasyon.
Hindi ho lahat ng bagay, mga kapatid, ay magagawa natin o makakaya natin gawin. At isa pa, kapag wala po tayong humility, mga kapatid, hindi ho tayo open na maging teachable. Dapat tayo ay marunong magpaturo, mga kapatid, sapagkat hindi po lahat ng bagay ay alam nating lahat. Tandaan natin, hindi ho tayo Diyos para malaman natin ang lahat ng bagay. Subalit, ang lahat ng bagay, mga kapatid, ay matututunan po nating may sakatuparan kapag naghari ang pagmamahal sa atin. Because of love, marunong kang magpakumbaba. Because of love, marunong kang humingi ng tawad sa anumang mga pagkakamali mo. Because of love, mga kapatid, amen, tayo ay nabubuklod sa pag-ibig at pagmamahal ng ating Panginoon. Hallelujah. Nawa, ito ang maghari sa kalagitnaan po nating lahat. Amen. Tandaan po natin, may mga bagay na maaring makasakit tayo sa damdamin ng ating kapatid. Pero kung marunong tayong humingi ng sorry at humingi tayo ng kapatawaran, amen, hindi pwedeng maghari ang disunity sa loob ng church. Everybody say amen. Hallelujah. Maghari nawa sa ating puso ang Panginoon sa buhay natin. Kasi kapag nariyan ang Panginoon sa buhay natin, mga kapatid, we will learn how to humble ourselves. Matututo po tayong, amen, magpakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. Kaya sa mga nanay, amen, para maiwasan po yung conflict, amen, sa buhay po ninyo, sa pamilya nyo, amen, dapat kayo na nakarinig ng salita ng Diyos, kayo ang unang matututo ng salitang humility, pagpapakumbaba. Dali natin, mga kapatid, ang mensaheng ito sa ating buhay bilang isang mananampalataya ng ating Panginoon. Alam nyo, yung mga mahal nyo sa buhay, lalo mga mister nyo, hindi pa kumikilala sa Panginoon. Pag nakita sa inyo yung karakter na ito, isang araw, hindi mo namamalayan, tinitingnan lang ng asawa mo kung anong ugali na binago na sa ng Panginoon. Na kapag ka nakita ng Diyos, nakita ng iyong mahal sa buhay yan, mga kapatid, magiging dahilan yan para tumanggap siya sa ating mahal na Panginoon. Minsan kung bakit hindi natin sila madala kay Lord, kasi kayo rin ang may problema. Amen. Maaring hindi pa rin kayo nababago. Baka hanggang ngayon, kayo pa rin ang speaker of the house sa bahay niyo. Amen. Dalawa lang naman, mga kapatid, kung hindi kayo secretary of budget, kayo ang nagiging speaker of the house, mga kapatid. Amen. Praise God. Kaya, tandaan po natin, mga kapatid, kung tayo po ay nagnanais, amen, na makuha natin yung karakter. Ito, babalik tayo sa karakter, mga kapatid, ng Diyos na pinaglilingkuran natin. One of His character, amen, alam niya kung paano ibaba yung kanyang sarili. Kung ang Diyos hindi nagpakumbaba, amen, pinairal niya, mga kapatid, na, amen, yung kanyang pagka-Diyos, kahit na wala tayo, wala na, patay na tayong lahat, mga kapatid. Wala na tayong kaligtasan nun. Pero salamat sa Panginoon because God is a God of love, mga kapatid. He humble. Amen. Yung kanyang sarili, ibinaba niya, mga kapatid. At siya po ay naging masunurin hanggang umabot siya sa kamatayan. Hindi niya ipinagkait ang kanyang buhay para sa ating lahat. Hallelujah. Kaya, say sorry kung may mga bagay, mga kapatid, na amen, minsan, mga kapatid, mataas ang pride natin, mga kapatid, ibaba natin yon. Ibaba natin yon, mga kapatid. May mga panahon na tama ka, pero para mawin mo siya, mga kapatid, amen, mas magandang ibaba mo yung sarili mo. Kasi kapag parehas na kayo mataas, wala na, mga kapatid. Amen. Wala na pong pagkakaisa ang mangyayari. Amen. Giyera patani yan, mga kapatid. Pero kung meron pong humility, amen, kasi kapag may love tayo, marunong tayong magpakumbaba.
Everybody say amen. Ayan. Kami naman ni Mrs., hindi naman po, birang-bira po kami nagkakaroon ng argument. Kasi lagi akong submitted sa kanya eh. Kapag tahimik ka na mga kapatid. Amen. Praise God. Pagka tahimik ka, mapapagod yan, hihinto. Maya-maya wala na mga kapatid. Amen. Napagod eh. Joke lang po yun mga kapatid. Amen. Praise God. Mabait po yan si Pastora, mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Mga nanay, mahalin nyo mga mister nyo. Praise God. Ipakita nyo sa kanya, mga kapatid, yung pagmamahal nyo bilang asawa niya. Amen ba mga kapatid? Pagdating, salubungin agad ang halik. Yan. Kahit amoy pawis yan, mga kapatid. Kahit amoy pawis yan. No? Amen. Salubungin mo yan ng pagmamahal. Amen. Amen po ba? Praise God. Ang iba kasi ayaw magpasubmit eh. Bakit? Problema rin kasi ng mga kalalakihan, hindi nagre-remit. Oo, akala nyo lusot na kayo ha. Amen. Sabi ng ibang babae, if you remit, I will submit. Praise God. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Panginoong Jesus, kami nagpapasalamat sa mensahe ng pagpapakumbaba. Salamat sa daladalang mensahe ng iyong lingkod na sa evangelist. Hallelujah, Sunny. Maraming salamat po sa ministry niya, Panginoon, para i-strengthen, O Diyos, ang bawat church na kanyang nabibisita. Lord, dalangin ko po, bigyan mo pa siya ng mahabang buhay, Panginoon, upang marami pang pagkakataon, O Diyos, na sa kanyang ministeryo na ginagampanan, ay marami pang makapakinig ng kanyang mensahe na ibinibigay mo sa kanya. Salamat din po sa suporta ng kanyang butihing may bahay, si Sister Tess, hallelujah, nasamahan, Panginoon, sa ministry ang aming evangelist. Alam ko po, malaking bagay po sa aming kalalakihan na lagi naming nakikita ang aming mga mahal sa buhay, lalo na sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. I pray to bless, O God, their ministry. Ikaw po ang patuloy na manguna sa kanila. And we pray, O Diyos, ang church na pinagkatiwala mo sa iyong lingkod, Panginoon, na patuloy po na yung gabayan ng iyong lingkod upang patuloy po na ito ay ma-manage na mabuti at patuloy po na ma-equip ang bawat believers, Panginoon, hallelujah, to be a kingdom worker, O God. Hallelujah, to expand your territory, Panginoon, na marami pang marireach out ng mga unbeliever to become believers, to become disciples, to become church, and to become saints, oh God. Hallelujah. We thank you so much. Hallelujah. Bless each and every one of us. Pagpalain mo po ang lahat ng iyong mga lingkod, especially sa mga sumusuporta sa iglesyang ito. Patuloy mo silang pagpalaing lahat, Panginoon. Hallelujah. Uuwi kami, taglay ang mensahe ng pagpapakumbaba. Hallelujah. Kaya Panginoon, bigyan mo ng lakas ng loob ang iyong mga lingkod kung sila man po may mga conflict, Panginoon, hallelujah, sa kanilang mga mahal sa buhay, sa asawa, sa anak, sa kapatid, hallelujah, sa kaibigan, ay kanilang may apply, Panginoon, ang mensaheng pagpapakumbaba. Maraming salamat po. Ang lahat ng papuri ay ibinabalik po namin sa iyo. To God be all the glory. And everybody say, Amen. Hallelujah. Malakas na palakpak sa Panginoon. God bless po. Magkamayan po tayong lahat, mga kapatid. Amen. Kamayan po natin ang ating mga kapatid sa Panginoon. Hallelujah. So, may I request, mga kapatid, sa mga bisita natin, kung pwede po kayong mag-remain ng ilang minuto, mga kapatid. Amen. Para po patuloy po namin kayong
maka-fellowship. Amen. At may bahagi pa namin sa inyo ang ilang mensahe pa. Sa mga nasa NBS, no, yung mga nasa NBS po natin, retain po kayo, mag-remain po kayo mga kapatid. Sila Brother Well at ang iba pa po nating mga kapatid na nasa NBS.